Good morning guys. Nandito ako sa bukid ngayon. Subukan natin tawagan yung aso ko. 8 months akong nawala. Mabangis yun, nangangagat yun guys. Tingnan natin kung natatandaan pa ako. Parang wala yata dito ha. Parang nagala. Woo! Ayun. Kilala pa ako oh. Hanggang ngayon. Walang buwan na kung nawala. Oh, saan ka galing? Ha? Nasaan yung mga barkada mo? Yan guys, nandito tayo sa bukid ngayon. Ito yung gawain ko araw-araw pag wala akong ginagawa dun sa bahay. Nagtatanim-tanim. Ayan, may kalamansi dyan, may tanglad, maraming tanglad dyan guys. Ganyan ang buhay sa probinsya. Annyeonghaseyo 여러분. Ito guys, tip ko sa mga nahihiya o hindi alam paano mag-apply as sa manufacturing industry papuntang South Korea. Sa factory ba guys? Ganito yung gagawin nyo. Maghanap kayo ng KLC, yung mga Korean Language Center. Mag-aral kayo doon ng kahit isang buwan lang. Nung ako noon, 3 weeks lang. Nagbayad ako ng 5,000. Pagkatapos ng pag-aaral ng isang buwan, sila na yung mag-a-assist sa inyo, yung mismong pinag-aralan nyo. Tsaka mas maganda, may na kayo, passport. I-prepare nyo na agad bago kayo pumunta ng Korean Language Center para maasikaso nila yung yung mga i-registration sa DMW, dati siyang POEA. Ito yung ginagawa ko guys pagka nandito ako sa Pilipinas. Araw-araw papawis. Ito na rin yung pampakondisyon sa kasi mahirap yung trabaho dun sa sa South Korea, mapa sa company, sa factory, lalo na sa seasonal farmers. Kaya kailangan nakakondisyon yung katawan mo. Araw-araw akong nagbibilad dito kahit hanggang alas 9. Pag naubos ko na yung isang ganitong tubig, 1 litro, pinagpawisan na ako, uwi na ako nun. Tatanim ako dito, may kamatis, may talong, pakunti-kunti lang, sa amin lang. Sayang naman yung yung bakanting lupa kaysa naman sa nakatiwangwang lang. Saka hindi na pwedeng magtanim ng marami. Dati madami yung ko dito tanim, kaso yung mga tinanim ko ng mga grafted na fruit bearing, malalaki na sila. Nasa 10 to 12 feet na, hindi na pwedeng magtanim ng marami, kaya konti lang yung itatanim natin. So ayun guys, sa mga dyan, 18 to 38 years old, mga nag-a-apply sa South Korea bilang factory worker, mag-apply na kayo. Sayang yung malaki pa naman ng sahod doon. Ayaw nyo yan guys. Tara na, punta na tayo lahat ng South Korea. Ang ganda ng doon, laban. Pagod siya, pagod. Oo, pagod. Pero worth it naman. Makakapagpagawa ka ng bahay, makakabili ka ng lupa mo, makakapagtayo ka ng negosyo mo. Kasi hindi naman habang buhay nandyan tayo sa abroad. Masarap pa rin dito sa Pilipinas. Okay? See you there. Tapos ito, mandarin daw to, sabi nung nagbenta sa akin. 3 years old na siya, pero hindi pa siya nagbubunga. Yung ginawa ko, sinubukan ko yung technique ng South Korea. Nag-pruning ako, pinutol ko doon sa dulo yung mga suckers. Na gano'n naman siya, na mulaklak naman, kaso umulan ng 2 araw, malakas, kaya laglag lang yung bulaklak, sayang. Ito, namulaklak siya guys. Maraming bulaklak yan, naglaglagan lang. Okay naman yung technique ng South Korea. Pag ayaw magbunga, persahin mo.
Putol-putulin mo ng ganyan, tapos maglagay ka ng pabulaklak dyan sa ilalim. Kaya mag-spray ka sa taas. Tapos dito, giant duhat. Sabay-sabay lang natanim yan. 3 years old. Ang daming bunga nito. Kinukuha lang ng mga pag may kasama akong mga pamangking ko, nangunguha sila dyan. Malalaki rin guys, oh. Malalaking bunga niya. Oh. Unang bunga niya sa 3 years old na yan. Masarap, matamis. Dalawang itinanim natin dito. Ito. Ang bilis nila musbong. Ito maraming bunga to pero naubos na ng mga pamangking ko. Sarap. Hindi masyadong kita kasi nasa loob yung makapal yung kasi yung dahon niya. Ayan malapit na sa yung pagbubunga niya nasa lupa na Maganda yung lupa guys, kaya yun, tingnan nyo yung niya, yung kanyang mga dahon. Sarap.